Welcome back sa programa Kaya Mo Yan sa DZRH. Sa bahagi ito natin programa, makakausap ka. May jet lag pa. Yeah. Undersecretary Dave Almerol ng EGOV Office. Good afternoon, Yusek Dave. Good afternoon, Sir Ricky. Good afternoon, Sir Emer and Ma'am Cory. Magandang hapon. Alam mo, marami nag-react sa akin dun sa Pinoscom poster eh. Yeah. Naiintindihan sila, Yusek Dave. Bigyan mo na kami ng pinakamainit na balita doon sa pagpunta mo sa United Nations at ano ang ibabalita mo sa ating napakagandang balita. Go ahead, Yusek Dave. Yes po, kagagatin po sa Georgia. Nag-attend tayo ng United Nations Conference at isa nga po ang Pilipinas po na napagbigyan po no na mag-present din ng achievements natin sa government digitalization, no? So marami po tayong naging mga topic po doon at nakafocus din tayo sa digital governance, pati po sa AI at iba-ibang klase ng mga innovation. Yun nga po, no? At nung year 2022 po kasi, kung maalala ho ninyo, meron po kasi tinatawag pala na Government Digitalization Index po no, ng United Nations. Ito po yung iniimbestigahan ho nila kung gaano tayo ka-advance na isang gobyerno, no? So nung 2022 po, before tayo nag-join sa government, ito panahon po ng BBM administration lang po talaga yung talaga naging priority ang ating government digitalization. So syempre po sa instruction ng ating mahal na Pangulo na paigtingin ang government digitalization, umangat po yung ating ranking, no, sa United Nations, no. So nung year 2022, po ng karamihan na nasa rank 80th po tayo no sa United Nations Online Services Index, no. Rank 80 tayo. 80? Wow. Rank 80 of 193 na bansa sa buong mundo, no. So medyo po hindi po maganda yung ating ranking that time, but because po of the leadership and the instruction of the president for us to digitalization, sinubmit po natin yung mga accomplishments natin, kagaya ng EGOV Super App natin, yung exchange platform natin, at iba pang mga nagawa ko ng BBM administration po sa digitalization. Noong 2025 na-announce po yan, at ito nga po yung naging topic po nung nag-attend po ako ng United Nations Conference na paano nagawa ng Pilipinas na from rank 80th, rank 49 na po tayo, no? So, 31 na bansa po yung nilampasan natin. First time po yan, 31 na bansa yung nilampasan natin. 31? So, wow! Wow! Yeah, so 31 na bansa yung nalampasan natin out of 193 countries. From rank 80th, naging rank 49 na po tayo, no? So, kaya po, na-awardan po ang Pilipinas sa United Nations po noong 2025. I was there to receive the award. Isa po tayo sa 12 na bansa. Imagine po, mundo, 12 lang po na bansa ang naka-receive ng award na ito. So, wow. We're so humbled and proud po na to be part of the PBBM administration that we're able to make this happen together. And then good news pa ho, no? Doon naman po sa another United Nations Index nung 2022 to 2024, nilampasan ho natin yung 17 naman na bansa naman. Okay? 17 naman. Ito yung tinatawag po na e-governance index ng United Nations, no? So imagine niyo po yung nilampasan natin. At for the first time from high ranking, naging very high na po yung ranking natin. So So yan po yung ang galing. High na kasi high. Kaya very high naman. David against Goliath talaga. Parang si Alex Ayala niya na dating mo. Ang bilis ng ranking natin. Mabilis. Yusek Dave, ano ang mga elemento? Kasi, siyempre, alam ko na yung sa EGOV at marami na. Ilan na ngayon ang transactions mo sa EGOV? At ilan na ngayon ang gumagamit ng app EGOV? Yan. Ibalita mo yan. Magandang balita po yan. At hindi namin ina-expect po yung massive adoption po ng ating EGOV Super App, no? Yeah. Alam nyo ho, marami pong dinevelop po ang EGOV DICT, no? Nasa 28 po na platforms yan. Isa lang po si EGOV Super App, no? Ang total users na natin po ngayon ay 56 million
no? Wow. So that's 56 million, no? Grabe po, no? That's ang ating adult population po ay nasa 78 to 70 million. Ibig sabihin na 80 to 85% na po ng adult population ay gumagamit na po ng ating eGov app, no? Galing. At Galing. hindi lang po yan basta gamit. Yung pong transactions natin, Transaction. lumobo po ng 700% compare last year. Wow! 700%. Galing, ah. So hindi Pwede po ito 100%, 200% Sir Emer and Ma'am Yes. Cory, no? 700%. At ang Yes. total transactions na natin ngayon ay tumataginting po na mahigit na 850 million transactions Oh, sa ating wow. eGov app, no? So Dami. ganun po kagrabe po yung yung Galing, daming gumagamit. Yusek Dave, saan mo napansin na biglang ipa ito? Ano yung mga agencies na nakatayap ngayon sa eGov at naging ganito na ang kalaki? 800 million. Ano yung mga contributory factors, Yusek Dave? Well, po number one po na contributor factor po ito, yung political will, no? Kung hindi po ito talaga ginawang priority ng ating mahal na Pangulo, hindi po nangyari po ito, no? At Okay. siya po ang nag-instruct sa lahat ng government agencies na mag-cooperate at mag-collaborate at mag-integrate po sa eGov, no? In fact, meron pong presidential directive ng lahat ng mga frontline services ng gobyerno ay i-integrate po sa eGov. So siya po talaga po ang nagsimula, initiate, at siya po yung talagang nagmo-monitor. Actually po, sobrang busy po kami na i-comply Yes. yung mga mandato po ng ating mahal na Pangulo. Kasi sa totoo lang, as a Filipino, Sir Mer and Sir Ricky Yes. and Ma'am Cory, pag tayo, di ba? Pagod na po tayong Tama. paulit-ulit Oo ang naman. proseso, no? Pwede naman pala na kahit sa Pwede bahay naman ka pala. na lang, di ba? So halimbawa po, no, yung digital national ID mo, nandyan na. Huwag ka na mag-antay ng physical. Nandyan na yung... Yun. Nandyan Gusto na ko yung... nga tanungin kung itong dalawang ito, kayo ba may national Nandito. na digital ID? Of course. Pag Cory, babiyahe, ikaw, hindi ka Cory, pwedeng meron ka wala. na? Alam mo, may papel ako for collecting national ID hanggang Pero- ngayon. Hindi. Hindi pwede yung Pupunta papel. kita Yusek dyan. Dave, Ayusin natin. turuan mo nga Oo. si Cory. Paano niya kunin yung Nako, national sir. ID na digital? Ma'am Cory, hindi mo na nga ng papel. Basta may send ka lang, may national ID ka na. I-download mo Yun. lang po ang eGov. Tuturo po namin kung paano po magamit. No, actually, meron akong eGov, kaya lang, I don't know how to get my national ID. Ayun. Alam mo, ito na ha, Yusek Yan Dave na. ha. Turuan mo. Ikwento ko lang sa kanila. Kasi Emer, Cory, hindi ko alam na matagal na expired yung aking NBI clearance. Yun. NBI. Importante yan. So, as per instruction ni Yusek Dave, i-relay ko, Yusek Dave ha, ako, nag-apply doon sa Yeah. eGov app. Okay. Aba, sabi sa akin, hindi nila kailangan ako magpunta Nak- sa pinakamalaki na NBI center. Okay. Okay. Bakit? Kasi yung huling NBI clearance ko pala, 2017 pa. Ay, masyado nang matagal. Ang NBI clearance pala yearly. So, nagpunta ako Yearly. doon, kinonfirm nila, Oo. at dahil doon, nagkaroon akong bagong NBI. At Yun. nandyan na siya ngayon sa eGov app. Doon na ganun pala kadali. lahat. Ayun. Ganun Opo. kadali. Would you say, Yusek Dave, yan ang isa sa mga madalas na gamitin sa eGov, yung NBI? Pinakamadalas pong gamit po ngayon po itong ating digital national ID, Sir Ricky, no? Kasi alam Ayun. naman natin na 40 million ang Pilipino na wala pa hong physical ID kaya Correct. naghahanap ng Correct. national ID. So sa ibang bansa po hindi na po uso yung physical, no? Singapore, Ukraine, Kazakhstan at ibang mga bansa. Talaga pong cellphone na yung kanilang proof of identity, no? Kaya digital ID. At hindi lang yan, Sir Mer, Sir Ricky, no? Yes. Yes. Yung pong transactions po natin ng PhilHealth, Pag-ibig, GSIS, pati po yung ating BIR, TIN number, pag-apply ng trabaho, Wala lahat. nandyan na rin po yung pag-renew po ng driver's license, pati po yung binanggit ni Sir Ricky kanina, yung NBI clearance. Alam niyo po Oo. kung hindi po sobrang Oo. tagal yung NBI mo, Sir Ricky, dapat 5 minutes mo lang nakuha yan through eGov, no? Kahit, Oo nga. kahit Oo. bahay ka na lang. So, Oo nga. at iba-iba pang mga functionality po, no? In fact, nandiyan na rin po yung ating mga eGov AI para sa mga Gen Z natin. Nandiyan na rin po yung... Meron. AI na. Maganda. Oh, wag ka na magbayad, Galing. Sir Emer, ng mamahalin pa Pwede. na AI. Libre po yan. Gamitin mo lang yung Pwede. eGov. Ano, mag- Yusek. Okay, may tanong si Cory, Yusek. Ayan,
Para sa mga gustong mag-register sa marriage register, paano yan? Yung gustong... Meron po. Meron po Meron tinatawag na another integration po sa e-gov po, yung tinatawag na civil registry. Yun. Yung birth certificate, yung Yun. kinakasal, pati po yung namatayan po, nandiyan na rin po yung death certificate. Kung gusto mo pong mag-apply po ng marriage certificate at makakuha ng kopya po yan, pumunta ka Yan. po sa e-gov at i-click mo po yung PSA, yung pong PSA. button po Logo. doon. Oo. Pwede ka na pong mag-request po ng marriage certificate mo doon, birth certificate mo doon, at iba-iba pang mga permits. Yun, Naka-integrate na po yan. importante. Pwede yan ang sabihin ko sa Isipin mo, Cory at Emer, nung araw, pipila ka. Ay, magpapadala Maghihintay pa. ka ng delivery. Siyempre. And Ang dami pang seremonyas. Ngayon, Mm-mm. ito ang tunay na efficient gov eh. Alam mo, Dapat talaga. may nagsabi sa akin na e-gov means efficient government. Ay ba, efficient Tama. government. Di ba? Yun pala ibig Imagine, sabihin all nila. that, wala ka nang, nung araw, Yusek Dave, pupunta ka ng NBI, mamamasahe ka. Kami Ha? tap-tabin nyo, Tapos siyempre. pipila ka ng 3 oras. Ha? Tapos pababaligin ka pa. Di ba? Ngayon, in your fingers. Iyo. In your fingers. In your phone. Our fingers do the walking. Yun. Ano ang epekto nito, Yusek Dave? Ano ang epekto nito sa tao sa Pilipinas? Alam mo ninyo, syempre po as a citizen, as one of the dreamer also of an efficient government. Ang ganda po nung description mo, Sir Ricky, no? First time ko marinig yan. Yung e-government pala, efficient government. No? Gagamitin ko po diba? yan sa aking mga... Gamitin niyo po. Gagamitin ko po yan. May natutunan Magaling po ako. mag-branding yan sa Kuya Ricky. Maganda po yan. So, alam ho ninyo, alam mo, pagod na po tayo as mamamayan po, na bakit kaya pag nababanggit yung word na government services, ang unang-unang tumatatak sa isip natin agad-agad ay komplikado, napakahirap, Hirap. mahabang pila. Pero alam mo ninyo, noon pong, ang tao po kasi, mahirap pong kumbinsihin po yan kapag hindi naman niya talaga nararanasan. Importante po yung experience Correct. Kung sabi ni Sir Ricky, yung I remember nga yung anak ni Sir Ricky nga in 5 minutes nakuha niya agad-agad yung NBI clearance niya. Nagulat siya na 5 minutes lang nasa akin NBI clearance ko. So Galing. it's a story. Hindi man po biglan, syempre po unti-unti pong malalaan ng ating mga mamamayan, pero po Yes. makukumpara nila yung tinatawag na before and after effect ng ginagawa natin. Yung kung dati ay kailan yung sabi nga ni Sir Ricky, pwede kang mag-absent ka ng trabaho, pipila ka, mamamasahe ka, matatraffic ka, pupunta sa agency, pabalik-balik, submit ng document ng paulit-ulit. Pero sa ngayon po, imagine mo, 5 minutes lang habang nagkakape ka sa bahay, nakaupo ka Yun. sa silya, spending time with family, and then in 5 minutes, bubulagan na lang yung driver's license mo, yung NBI certificate mo sa cellphone mo. Napakalaki pong convenient po yan sa ating mga mamamayan. Yan po ang dahilan kung bakit po marami po talagang nag-download ng e-gov kasi po hindi na kami nag-put. Tao na po mismo po ang nagsabi ng experience sa kanyang mga kalat kaibigan. Alam mo, nagpapayabangan kami ngayon. Oo, Emer, Cory, Yo. lima na. Lima na. NBI clearance, Oo, NBI. National ID, ID. PhilHealth. BIR ID, Oo. PhilHealth, Mhm. at meron pa akong National Seniors ID. Aba, may discount. Hindi lang yung galing sa Muntinlupa kung saan ako dati. Ganun ba syempre. yun? Oo, Kaya PDL sa dati. susunod na Hindi gathering ako natin, Emer, magpapatalo. alam mo, Hindi patatalo yan Emer, si Cory, sa Cory, susunod oh. na gathering namin Yes. ng batch namin, Yusek Day, Pagano na namin. i-challenge ko sila. Tama. Kasi Turuan pareho na namin. kaming semi-retired eh. Yeah. Puro magsi-65 na this year eh. Mm, O sige, paramihan nga tayo ng digital ID. Tama. At pag hindi kayo, talo ko lahat sila. Ako, lima na. Tama. Lima na. Talo. Ang lang, Yusek Dave, no? Explain mo sa tao. Yung ID, nandyan lang siya sa app. Hindi mo pwedeng Hindi tingnan physical else. ID. Di ba? Hindi physical ID. I-explain mo yung aspeto niyan, Yusek Dave. Opo, no, so sa ibang bansa ko kasi di naman po bago po yung tinatawag na digital national ID. Actually, ginagamit na po ito na napakarami mga advanced countries po, no. Ang maganda po sa digital national ID, pag inopen mo po through e-gov, may security po yan. Meron pong gumagalaw dyan Ayun. na parang hologram, no.
Kaya hindi Yun. pwedeng pikein po yan. Hindi pwede pong i-print Oo. or tawag ito, Yun. parang i-screenshot. Kasi po, pag in-screenshot Hindi mo pwede. po yan, peke na po yan. Pero pag pinakita mo po sa Correct. loob ng e-gov, hindi pwedeng pikein kasi gumagalaw po yung bagong Pilipinas logo po niyan, no? Yun. Gumagalaw po yun. Para sa, So Correct. meron po siyang security po dyan. Number two po yan, na security ay naka-full encrypted po ang lahat ng personal data ng GOV. Kaya po 100% po ng ating mga mamamayan ay talaga po matutuwa po kayo kasi po sinik natin ng todo yung ating mga datos. Kaya wala pong mahahack dyan kasi nga po naka-full encrypted tayo. Ibig sabihin, yung pong pangalan mo, address mo, yung mobile number mo, hindi kayang basahin po ng kahit sino kasi po naka-encrypted na po siya. Kumbaga, Okay. coded na po siya. So, ito po yung mga assurance po natin po sa ating mga mahal na mamamayan. Ang galing. Alam mo, sa aspeto niyan, tama yun, Cory, Emer, ibinabanggit ni. At hindi pwede kahit sino sumubok na pasukan yung mga data mo. Eh, paano? Di ba kayang mahack? Talaga? Hindi, Cory, Wala, eh. explain mo, Yusek Dave. Let's say ako, gusto ko subukan ni Axel, Emer. Oo. Hindi. Talaga? No way, baby. No way. Wow. Yeah. Encrypted lahat. Encrypted. Opo, Oo. saka po yung account mo lang po ang makaka-access, no? Halimbawa Okay. si Sir Ricky, yung Yeah. pong kanyang e-gov app, siya lang po yung nag-register doon, siya lang po ang nag-login doon, siya lang po nakakakita po ng kanyang datos po, no? Hindi niya pwede po makita yung datos ng ibang tao. Same thing po later on kay Ma'am Cory, kung Yeah. magkaroon ka na po ng e-gov app po, nandun na po lahat-lahat yung datos mo, pero wala pong access ng ibang tao po doon. Ang good news dyan, kung ma-explain ko lang ng konti, Yeah. yung pong word po na encryption, ibig sabihin, nandun po yung mga pangalan mo, mobile number mo, email mo, pero hindi kayang basahin ng ating mata. Kasi Ayun, nga may po, e-gov ako coded na dito. po siya. Ay, ayun pala, may e-gov na pala si E-gov is Ma'am Cory. Yeah. Oo. Hindi ba, Kaya alam mo, hindi ko pa ito ginamit maganda, ko ngayon. Emer, Cory. Yeah. Si Yusek Dave has become, will make himself available. Ano? Ito, Yep. sa mga public forum. Yeah, pwede rin imbitahin. At ang sabi ko nga sa kay Yusek Dave, maganda niyan, Yusek Dave, bigyan mo silang instructional. Yeah. Kasi Yeah. karamihan, meron ng e-gov app, kagaya ni Cory. Kaya lang, kung paano mo siya i-navigate, yun, Yes. kailangan may instructional ng konti. But actually, Kalimutan yung password. Nako. Nako. Hindi ko nakasalanan yun. hindi na Balik ka kasalanan po yung ng Yusek ano, Ma'am Dave yun. Cory. Madali lang po yan. Punta ka po sa Ayan. button. Meron pong button po dyan Reset. na forgot password. Forgot. forgot. O, i-click mo po yung forgot password na yan. Ayun. Tapos may marireceive ka po na code galing po sa yung mobile number. Ipasok mo lang po yung mobile number mo. Pwede ka nang gumawa ng panibago mong password po ulit. Makakapasok ka na naman. Pwede pala. Alam mo, Yusek Yusek Dave Dave, to the rescue. marami tayong OFWs na nakikinig sa Yeah. atin. Kasi Yeah. DCRH to. Yeah. Maliban doon, maraming mga households Sabihin siya. nakikinig naman sa atin sa DCRH. Ito sa mga OFWs, yung aspeto ng remittance, Yeah. anong plano dyan, Yusek Dave? Sa ngayon po, napakaganda po yung ginawa po ng DMW sa OWA, no? Naka-integrate na po sila sa eGov. I don't know if you're aware, Sir Ricky, pero meron na pong tinatawag na OFW One-Stop Shop System, ang eGov. Okay. Andyan na po sa eGov ngayon. Pagka-click mo po ng OFW, yung pong bagong bayani ng mundo, Bagong button, kasi po ang tawag natin sa ating mga mahal na OFW ay bagong bayani ng mundo. Hindi lang po Pilipinas po yan. Yo. Kasi po napakaraming workers tayo na tinutulungan iba-ibang mga bansa. Ang dami nating mga masisipag Correct. po na mga OFW. Pagka-click mo po ng button na yon sa eGov, lalabas na po yung tinatawag na OFW One-Stop Shop. Nandun na po yun. Nandun na po yung contributions nila, nandun na rin po yung OFW benefit card nila, nandun na rin po yung mga services nila, yung OFW pass nila, pati po yung yung mga kontrata nila, pati po yung pag halimbawa ay ina-abuse sila or mayroon silang mga Yes. Importante yun. problema abroad, pwedeng magsumbong po yung OFW Ayun, gamit po ng sumbong. eGov app, no? Galing. So marami pa ho kaming ginagawa po, no? At ang gumagawa po niyan talaga na nag-i-integrate po sa atin ay ang napakasipag po na agency. Ito po yung DMW po sa OWA
Sila po yung Yeah. gumagawa po niyan. Saludo kami dyan. Yes. Ito, may tanong dito. Yung mga e-visa daw, available na daw sa usapan nyo ng DFA. Kamusta yung proseso ng mga e-visa, Yusek Day? Ako, magandang tanong po yan, Sir Ricky, no? Alam niyo Kaya, pwede dati, dyan. yung mga foreigner na gusto pong pumasok sa Pilipinas, medyo mo komplikado po yung proseso, no. Physical ka pang pupunta sa sa consular offices para lang maging tourist sila sa Pilipinas. Ngayon po yan, kapag ikaw po ay Indian o kaya ay Chinese, although free visa na po ang Chinese ngayon, halimbawa yung mga European at iba-iba pang mga Middle Eastern countries. Yes. Ngayon po ay kahit sa bahay ka na lang din. Wow. Pupunta ka lang po sa e-gov, i-click mo lang po yung DFA, meron pong e-visa doon. Pwede ka na pong mag-apply po ng e-visa para wag ka na pong pumila pa. So ito po yung ginagawa po ng ating napakasipag po na DFA partners para po pati po tourism. Andyan na rin po yung tulong po ng tulong na rin po yan ng mga consular offices natin po sa buong mundo na napakadali na pong pumunta sa Pilipinas. Hindi mo na kinakailangan pang pumila para ka lang mag-apply ng visa. Kailangan na ata malaman ni Secretary Dita Angara Matay. Recording stopped. Imagine na yung epekto nun sa mga turista, Cory, at na gusto siyempre. sa Pilipinas. Oo. They can do it through the e-gov app. Can you imagine the boost? Kasi easy na mag-access Di ba? Anyway, napakarami ng, alam mo, kulang oras natin using din para pag-usapan yung super yung super app. Ayoko sanang pangunahin, pero what is in store for us for the future dito sa e-gov app na ito? Kasi ang dami na at ano pang inaasahan ng publiko, Yusek din? Alam niyo po, personally po, excited po ako yung future po na ginagawa po ng ating mahal na Pangulo na talagang inatasan po niya ang mga lahat ng ahensya na gawing simple ang buhay ng mamamayan through the digitalization. At isa nga po itong ating e-gov po na napakadami na pong users na 56 million na po tayo ngayon. Wow. So po, ang talagang instruction po sa amin po ay kailangan dalhin pa ang gobyerno malapit sa tao. Yan po yung aming mandato. Hindi po malayo ang gobyerno. Ang gobyerno po nasa kamay mo na gamit ang e-gov. So, magdadagdag pa ho tayo ng marami pa hong mga serbisyo. Actually po, nakalimutan kong banggitin kanina, live na rin po yung dyan, yung medical assistance, by the way, no? Pwede na. So, kung halimbawa po, wala ka pong pambayad sa ospital, pagbili ng gamot, pwede ka pong humingi po ng tulong sa gobyerno po, no? Andyan na po yung tinatawag na MAIP. Ito po yung medical assistance po ng DOH. Live na po yan, Sir Ricky, Sir Mer, and Ma'am Cory. Marami pa ho dyan. Pati po yung mga funeral assistance, medical assistance, finance assistance. Halimbawa po, wala ka pong trabaho, gusto po pong manghingi ng tulong po sa gobyerno about livelihood, etc. Nandyan na po yung tinatawag na Servicio Center naman. Yung Servicio Center na yan, meron na po tayong branch po sa San Juan, saka po sa Cebu. Physical one-stop shop naman po yan, pero nasa e-gov na rin po yung appointment system po niyan. So marami pa hong po yan. Ang suggestion ko po sa ating mga mahal na mamamayan, unti-unti po ang technology, hindi po biglaan po ito. Hindi po ito perfecto po ito. Hindi po ito mayat-maya, alam mo na lahat. Pero po yung Facebook nga po, na-memorize na po ng ating mga mamamayan. Ganun din po yung e-gov. Habang ginagawa po yan, habang natututunan mo yan, marirealize po ninyo na yan ay talagang nagbaho po para sa inyo. So ang po, isang dahilan bakit po pati po ako at ang aming ahensya, ang DICT ay patuloy pa pong gagawa ng mas marami pa po para po sa ating mga mamamayan. Mabuhay! Okay, mabuhay. Yusek Dave, maraming salamat sa oras mo at kapos na naman tayo sa oras pero asahan namin na makikita ka namin sa iba't ibang area para magbigay ng instructional kung paano maging... tayo ng instructional sa show. Alam mo, ang suggestion ko, doon sa mga beauties, sa mga mutya,
Yan. Kasi mga ano yan, mga ambassadors of the Philippines eh. Oo, Mga Tony, kanya-kanyang i-schedule natin si Yusek schedule Dave. natin. Sa mga, Pwede sa mga mag-tie up with candidates mo. DICT, ano ha? With Okay. Yeah. DICT at sa IGOB. Pwede. Maraming salamat, Yusek Dave. Dave, Thank at you. mabuhay ka. God bless Mabuhay. you. Ang Mabuhay David po sa kayo. Goliath. Maraming salamat po. Yan. Thank you. Thank you. Galing. Yan po si Undersecretary Ano? Dave Almirol ng IGOB. IGOB. IGOB Office. Galing. At bilisan nyo na. Kumuha na kayo at mag-download na kayo ng app. Pwede na. Ng Lalo IGOB. na. Meron na nga. Para malaman nyo kung Sige na. gano'ng efficient government, IGOB. Yan po. So, Wala sa ba ating 501, may babatiin pa kayong dalawa bago tayo magtapos kayong hapon. Go ahead, Emer. O, siyempre. Ma'am Cory. Bukas Sorry. na ang tanggapan ng Mutya ng Pilipinas para sa Ayun. Mutya ng Pilipinas Yeah. 2026 na gaganapin sa Oktubre. Kaya abangan. At sa lahat ng mga interesadong maging aspiring beauty queens, eto na. Yeah. Mag-online na kayo sa Facebook and sign up with Mutya ng Pilipinas. Saan Okay. ka, Mutya? Yan. Saan ka, Mutya, Emer? Ayun, siyempre, pinasalamatan ko, Philippine Heart Center, lahat kayo tumulong kay Brother June Balbuena. Ngayon, lalaya na siya. Maraming salamat sa mga tulong niyo uli. Medical Director. Yeah. Thank you. Pinagdadasan natin siyempre si May. Yes, may bayan. Castro. The Castro. At we hope she becomes better. Yeah. Kapatid na Hold on. Joey, pinagdadasan Yes, Joey. natin si May. Yeah. Dito po nagtatapos ang Alex ating Ayala. programa. Yeah. Alex Ayala. Alex Ayala, Of course, mamaya. Go, Yeah. go, Okay. go, Philippines. Yes. Okay, tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, ako po si Chairman Ricky. Ako si Cory Trino. Ako po si Emer, the Generous Gingon. Tandaan nyo, ang paborito nyo naman, kaya. Oh, yeah. Yan. Bye! God bless.